Kung mag-a-apply ka ng marriage visa or fiancé visa in Germany, probably ang dami mo mga tanong sa isip mo na hindi mo alam kung saan kukunin yung mga answers. Ganyan-ganyan din ako nung nag-a-apply ako way back 2017 na kung saan hindi ko alam kung ano yung mga informations na dapat ko i-gather, ano yung mga documents na dapat ko i-gather, and ang dami kong katanungan na hindi ko makuha talaga basta-basta. That's why in this video, I'm going to give you the question and answers related doon sa pag-a-apply ng marriage visa. Na sa ganoon, sa end of this video, meron ka ng clear understanding or matanggal na yung mga agam-agam mo and questions mo para magkaroon ka na ng smooth application with your marriage visa or fiancé visa in Germany. By the way, I'm Cyrus. I was also a marriage visa applicant way back 2017. I lived in Germany for more than 6 years with my German husband and German son. I also helping Filipino learn German language and pass German A1 exam for their marriage visa applications. So kung ito yung mga topics na mga gusto, make sure to subscribe to get more information. So this video is composed of a lot of questions na kinumpile ko na kung saan dinivide ko ngayon yung mga questions nito into 7 parts, okay? Para maging organized kung ano bang mga questions na kapaloob yung mga gusto mong itanong related to the marriage visa. So simulan natin sa part 1, which is ito yung mga questions related about sa iyong process itself. Question number 1 is ano nga ba yung pinagkaiba ng fiancé visa, marriage visa, and family reunion visa? So yung fiancé visa and marriage visa magkapareho lang siya. Ito yung single ka and gusto mo mag-apply ng marriage sa Germany. Kumbaga single ka na ikakasal ka doon sa Germany with your German partner. On the other hand naman is family reunion visa is already kasal ka na and then gusto mo makasama yung German partner mo sa Germany. No, ibig sabihin magre-reunified lang kayo. Okay? So, yun yung pinagkaiba nila. Kasi marami kasing nalito nito nung time namin kung ano ba yung apply nila, family reunion visa or marriage visa or fiancé visa. Family reunion visa is yung kasal ka na, nasa Pilipinas ka, and gusto mong makasama yung asawa sa Germany. And fiancé or marriage visa is yung single ka sa Pilipinas and gusto mong ikasal sa Germany with your partner. Question number 2, where do I will start or ano yung first step? So, doon sa previous na naging video ko, kung hindi mo pa siya napapanood, it's about the step by step on how you will apply for your marriage visa 2026 updated na. So, panoorin mo siya dito, lalabas siya dyan. And sinabi ko doon na ang pinakaunang step na gagawin nyo is kailangan pumunta ng iyong fiancé sa Standesamt or tinatawag nila na civil registry na kung saan doon kayo ikakasal. Okay? So, ang gagawin doon is yung first step is pupunta siya doon personally or kailangan mo na gumawa ng appointment of course and then pupunta siya doon personally para sabihin na gusto niyang pakasalan ang Filipina. And then, the Standesamt going to give your fiancé requirements na kung saan kailangan yung ibigay sa kanila, which iyon mismo ang pinaka magiging start ng proseso ng iyong marriage visa. Okay, the whole process talaga doon mag-start. Okay, so meron kasi akong naging nakausap na nagsimula daw siya doon sa German Embassy, which is ibinigyan lang siya ng requirements and then sinabi na kailangan gawin to, which is pinapunta pa rin sila sa Standesamt. So meaning no, hindi magsisimula sa German Embassy ang step ng fiancé visa na to. No, magi-start siya talaga very beginning sa Standesamt. Okay? Which is there in Germany. Question number 3, sino nga bang mag-a-apply? Ikaw ba o yung fiancé mo? To make it clear, kailangan kayong dalawa ang gagalaw sa process na to. Hindi lang ikaw itself, hindi lang siya. No? Kung sabihin natin na marriage visa is kukunin natin yung visa sa German Embassy, hindi meaning no na ikaw lang yung gagalaw. No, kailangan gumalaw ng fiancé mo sa Germany nang sa ganoon makuha mo yung lahat ng dokumentong kailangan mo para doon sa German Embassy, which is ikaw din may part na lahat ng documents na sasubmit sa German Embassy, kailangan ikaw yung gagalaw dito sa Pilipinas. Meaning, gagalaw ka sa Pilipinas, lahat ng task mo, kukuha ka ng German A1 exam, kukuha ka ng mga documents mo, and so on stuff.
doon sa Pilipinas ikaw. And then on the other hand naman, of course, dapat gagalaw din yung fiancé mo ng mga dokumento na kukuha ng form of obligation, kukuha ng magpaparegister sa Standy Sum. So, ibig sabihin, kailangan partner talaga kayo dito. Okay? So, sana klaro yun sa inyo. So, question number 4, alam ko maraming nagtatanong nito. For sure, natanong mo na rin to sa sarili mo, gaano nga ba katagal itong marriage visa or fiancé visa process? So, ang marriage visa process now that 2026 ay halos umaabot na siya minimum ng 8 to 18 months. So, in our time, no, ako yung pinaka-shortest sa mga kaibigan ko, sa mga nakilala ko din, nakausap ko, na pati mga students ko, ako yung pinaka-shortest, which is 8 months. Tinagal yung marriage visa ko. Okay, so from application hanggang sa makaalis ako or makuha ko yung visa ko. Okay, January ako nag-apply and then August meron na akong visa and then September ako umalis. So, na-late lang yung pag-alis ko since nga tinapat na namin malapit sa wedding. Okay, so yun. Kung ngayon 2026 na is medyo matagal na kasi nga ay marami ng mga nabagong rules ngayon yung German Embassy. But then, of course, kung wala namang mga problema sa documents mo, malamang hindi ka na aabutin ng 18 months. Mas maaga pa doon magkakaroon ka na ng visa. Pero kung mayroong mga discrepancies, may mga informations na mali-mali or dokumento na hindi ang match, no? So, possible na tumagal pa yung magiging process mo. Kaya ihanda mo yung sarili mo within this span, no? 8 to 18 months or more, no? Yung relationship nyo, pagtibayan nyo within this process timeline. Question number 5, kailangan mo bang pumunta palagi sa German Embassy? The answer is no. Hindi mo kailangan pumunta palagi sa German Embassy kasi ang kailangan mo lang doon normally is kapag interview mo na or kapag magpapa-authenticate ka lang ng documents. Okay, kasi ngayon, ang gusto ng German Embassy is sila yung mag-authenticate mismo ng inyong documents. Okay, so hindi mo kailangan na kada submit ng documents, pupunta ka sa German Embassy. So hindi mo kailangan yun. Normally ako, 2 beses lang ako pumunta ng German Embassy. It was, nag-authenticate ako ng Philippine passport and yung mismong interview ko na. Question number 6, kailangan mo ba ng fixer or yung travel agent para sa process na to? The answer is no. Okay? So, beware kayo sa mga fixers na sasabihin nila na mapapabilis yung process kapag nag-avail ka ng product nila or ng package nila. So, kasi wala naman talaga makakapag-speed up, no, ng process timeline nito. Kasi depende pa rin yan sa process and sa German Embassy and din sa ahensya ng Germany, okay, kung saan yung city ng iyong fiancé. So, but if ever na overwhelm ka na talaga or talagang gusto mo na may magga-guide sa iyo, no? Ang tinatawag din hindi siya fixer kasi ang fixer talagang sasabihin niya na ako lahat, di ba? And ang mahal-mahal nung ganon, no? So beware kayo doon sa mga ganon. Ang kailangan mo is yung magga-guide talaga sa iyo, no? Yung i-review yung mga dokumento mo, i-guide ka talaga kung ano yung mga flow or mga dapat mong gawin, saan mo makukuha yung mga documents. Iyon kung talagang meron kang extra money and ayaw mo ng hassle sa pagre-research talaga or pagtatanong sa mga group, no? Ang pinaka advice ko lang sa iyo is kailangan alamin mo kung legit ba talaga or maraming review or talagang aasikasuhin ka throughout the process. Okay? So, para naman hindi masayang yung maging bayad mo. So, ginawa ko to noong mga students ko kasi nga talagang that time is sobrang busy yung mga students ko. Kaya nga nag-enroll sila sa course ko kasi hindi siya face-to-face kung course ko. Kumbaga, self-pay siya. Mga students ko kasi are mga BPO, yan, mga full-time mom, ganyan, or yung mga talagang nagtatrabaho pa, yung iba college student, mga ganon. So, ang ano nila doon is wala silang time na mag-research, kaya nag-enroll sila sa akin and at the same time, tinulungan ko din sila or ginaid ko sila kung ano yung mga process or kung ano yung mga documents na dapat nilang kunin. So, depende sa iyan, no? Pero hindi mo talaga kailangan ng fixer.
Okay? Make sure lang kung gusto mo na mag-guide sa'yo is alamin mo kung trusted nga ba talaga sila. So sa part 2 na tayo is the question about sa mga documents na. Okay? So umpisahan natin sa question number 7, which is yung kailangan bang magpa-apostolate sa DFA, yung mga dokumento mo. Ang ngayon is, ang gusto ng Germany is sila yung mag-authenticate or magbe-verify ng documents mo. Like in our case, nung time namin, ay hindi naman kami hininga ng DFA talaga, to be honest. Marami nagsasabi na kailangan mo i-DFA. Si German Embassy, gusto nila na sila mismo yung mag-authenticate ng inyong dokumento. For example, hiningan kayo ng authenticated passport, which is nangyari sa akin. Pina-authenticate ko yung passport ko from lahat ng pages. No? Depende yan sa hihingin ni Standesam. Okay? So, yung mga nakasabayan ko o yung iba kong mga students, ang hiningi lang sa kanila yung front and back passport and yung fallback. Yung fallback ay tinatawag na authorization paper, form, na kung saan pinapayagan mo yung iyong fiancé na mag-apply in behalf of you doon sa Standesam. So, manggagaling yung fallback na to either sa German Embassy or sa Standesam. So, depende talaga sa Standesam kung ano yung required nilang ipapa-authenticate mo. Question number 8, bakit may expiry yung Senomar? Hindi mo pa naman siya nagagamit. So, mapapaisip ka talaga na hindi mo pa naman siya sinasubmit or hindi mo pa naman siya ginagamit. Pero bakit ayaw tanggapin ng German Embassy or ng Standesam? So, basically kasi yung Senomar, may expiration siya hanggang 6 months lang. No? Kaya kailangan ang pagkuha mo ng Senomar is yung naaangkop talaga sa time. Maging mawais ka sa pagkuha ng Senomar mo. Kasi kapag lumagpas na ng 6 months yan, hindi na yan tatanggapin ng Standesam. So, bakit nga ba? Kasi yung Senomar kasi is nagpapatunay na talagang single ka. No? Ibig sabihin, in this time of 6 months na yan, hindi ka or never kang kinasal in that time. Ngayon, bakit na-expire siya? Kasi baka mamaya, after 7 months mo, kinasal ka, no? So, ibig sabihin nun, hindi ka na nila i-issuehan ng Senomar kasi kasal ka na. Okay? So, this is also a validation na talagang single ka and within that time na nag-a-apply ka, no, hindi ka kinasal sa ibang tao. Okay? So, make sure kung kukuha ka ng Senomar, is yung talagang isasubmit mo na siya agad in a matter of days or weeks, no, hindi siya lalagpas ng 6 months. So, question number 9, ano naman itong Form 11-121? Ito yung isa sa pinaka-importanting dokumento na kailangan na meron ka kapag ikaw ay mag-apply ng marriage visa. Dahil dito sa Form 1121, nakasalalay or nakalagay yung date of wedding mo. Ibig sabihin talagang legal na legal ka na at pwedeng-pwede ka na mag-apply ng marriage visa. Ngayon, ito yung isa sa pinaka-importanting dokumento kasi nga, kung wala ka nito, hindi ka pwedeng issuehan ng visa. Di ba? Ito yung magiging golden ticket mo para bigyan ka ni German Embassy ng visa. So ngayon, itong Form 11-121 is only lasted for 6 months. So kailangan, dapat in that time, ay makasal ka o magamit mo yon para hindi siya mag-expire. Question number 10, papaano kung may mga discrepancies or may mga corrections doon sa iyong mga documents? So, sinabi ko na to doon sa last videos ko na kung sakaling may mga discrepancies or mga corrections sa iyong documents, specifically mga birth certificate na yan, mga wrong spelling and so on and so forth, kailangan ipaayos mo siya before ka mag-apply ng marriage visa. Okay? Before ka mag-start. Like, before mag-inquire yung fiancé mo sa German Embassy. So, bakit ko nasabi yun? Kasi ito yung magkakos ng delay talaga sa process nyo. So, may mga naging kasabayan ko before na hindi nila talaga pinaayos yung kanilang birth certificate, no? May mga discrepancies, wrong spelling, or yung may mga corrections talaga na hinayaan lang nila. Akala nila hindi sila madedetect. Pero nung kinalaunan, bakit ang tagal-tagal ng kanilang process, yung pala is doon pala naharang kasi nga nalaman na hindi maayos yung documents niya. Kaya ngayon, kung mag-a-apply ka pa lang ng marriage visa, no, or nagpaplano pa lang kayo, dapat kung alam mo na mayroong discrepancy or mga errors sa iyong sa birth certificate, ayusin mo muna siya and tsaka kayo mag-apply kasi it will really cost so long ang process
kapag ka nag-apply ka kagad ng marriage visa and ma-detect ng German Embassy na hindi maayos yung documents mo. Okay? Magkakos lang ng delay or it can be also cause into rejection. Question number 11, papaano kung late registered naman yung birth certificate mo? So, good question kasi ito nga yung naging reason din na marami akong naging students na late registered pala sila. Hindi nila alam na late registered sila pero nag-start na sila ng first step which is yung sa Standism, no? So, ngayon, ang sabi ko, paayos mo muna yan bago kayo nyo ituloy yung proseso, no? So, ang sabi nila na ang good thing naman ngayon is meron na tayong talagang online na nagko-correct ng mga birth certificate yan. So, kailangan ipaayos mo muna na siya. And I know it takes a little bit time but mas magiging matagal kasi yung process ng marriage visa mo kung hinayaan mo lang siya or sinubmit mo siya sa German Embassy ng ganon na merong errors. So, ayusin mo muna siya, ipaayos mo siya sa PSA kung kailangan mo na magpa-korte pa. Katulad nung naging kaibigan ko before, na ipinaayos pa niya sa court yung kanyang papers kasi may mga errors and so stuff. So, umabot siya ng mga 2 years sa pagpa-process ng marriage visa. So, yun, ayusin mo muna siya kung gusto mo magkaroon ng smooth process na marriage visa. Lahat ng discrepancies, lahat ng late registered or errors sa yung document, specifically birth certificate, ayusin mo muna siya. So, question number 12, what if my partner is not a German? Are you still qualified? Of course, you're still qualified. Kahit anumang citizen niya, basta siya ay nag-reside or nakatira sa Germany, pwede kanyang kunin at pwede kayo magpakasal sa Germany. Meron ako around 3 students na hindi German yung partner nila. Yung isa Polish yata, yung isa is French, and the other one is a Filipino. No, so nag-apply sila ng German ng marriage visa pero hindi naman sila German yung partner nila. Pwede yun. Basta legally resident siya ng Germany, pwede kayong magpakasal or mag-apply ng marriage visa sa Germany. So sa part na tayo, these are the questions about the German A1 exam. So alam ko maraming magtatanong sa inyo, maraming concern dito. So question number 13, ituloy natin is bakit kailangan mo nga ba ng A1 exam? Okay? So sinabi ko na rin to noong nakaraan sa mga shorts ko na kailangan mo ng A1 just to assess or assurance na talagang kaya mo makipag-communicate kahit basic lang pag nandun ka na sa Germany. Specifically, with the family of your German partner and with your partner talaga. Kasi, nung time namin, nagtanong ako nung talaga, nag-email ako na sabi ko, kailangan ba talaga ng A1, ganyan-ganyan. And then sabi nila, yes, because, yun nga, kailangan nilang i-assess kung kaya mo bang magsalita o makipag-communicate in German. Kahit basic lang naman talaga. Which is, alam mo, para sa atin, is very important talaga yun. Kasi gusto mo bang pumunta sa Germany nang hindi ka man lang nakakapag-usap. In my part in that time, kahit na medyo advanced A1 na yung nasasagot ko, yung naintindihan ko, I feel still a bit stupid kasi nga hindi ko talaga sila maintindihan, no? And kung hindi nag-English yung mga family ng fiancé mo, no, mahirap talaga na makipag-communicate. Yung mauupi ka lang, tapos baka malungkot ka lang kasi hindi mo talaga maintindihan, makipag-communicate man lang. So, yun, kailangan mag-aral ka and galingan mo and don't discourage yourself na kung bakit kailangan pa ng A1. Para sa marriage visa, nagsasalita naman kami ng English ng fiancé ko. So, huwag ka ma-discourage kasi para sa'yo yan and magandang benefits to in the future. Okay, mamaya sasabihin ko sa'yo kung bakit magandang mag-aral ka or seryosohin mo yung pag-aaral ng German language. Question number 14, mahirap pa ang German A1 exam? Kaya mo nga ba itong maipasa? Okay, of course, walang hindi kaya kapag determinadong makapasa. Okay? So, yung mga students ko before, sabi nila, hindi nila kaya kasi may edad na sila or hindi nila kaya, sobrang wala na silang time sa pag-aaral. Pero sila pa yung ang tataas ng grades, no? Sa kasi determinado silang mag-aaral, determinado silang maipasa talaga, and their goal is really to have a certificate.
no? So kung ako sa iyo is itatak mo na sa isip mo na kailangan mo mag-aral ng German language para maipasa ang iyong German A1 exam for the visa. Okay? Hindi yung pasang-awa lang. Basta kailangan clear and maging maganda yung score mo. Parang nasa ganon, di ba? Magiging proud na rin sa'yo yung fiancé mo. And yes, hindi naman siya talaga masyadong mahirap, no? Kasi may mga strategies naman talaga sa exams na yun, which is, yun yung tinuro ko sa mga students ko. Yung strategies on how you will really pass the exam. Yung sa tingin mo na akala mo mag-fail ka. Pero kung may strategies ka talaga sa exam is, yun, makakaya mo siyang ipasa. Okay, so hindi siya masyado mahirap. Basta you did your best mag-aral ng German language, A1. Question number 15, papaano kung bumagsak ka sa German A1 exam? So basically, wala naman siyang limit kung gaano karaming retake ang pwede mong gawin. Ano? Kung bumagsak ka, mag-retake ka lang ulit. Kung bumagsak ka ulit, mag-retake ka lang ulit. Okay, pero kasi hassle siya kasi magbabayad ka ulit. No? Imagine mo 7,000 or 6,500 na yata or 7,000 ang babayaran mo kada retake mo. Okay? So, mas maganda kung isang retake ka lang, di ba? So, i-goal mo yun na one take lang, pasado ka agad. Nang sa ganun, smooth na yung sa iyong pag-process ng marriage visa. Okay, so yun, kapag bumagsak ka, retake lang ng retake lang ng retake. Pero dapat, alamin mo kung bakit ka nga bumabagsak. I-assess mo yung sarili mo para na sa ganun, sa next retake mo, pasado ka na. Okay. Question number 16 is, may expiration ba ang inyong German A1 certificate? Basically, wala naman talaga siyang expiration. Wala naman nakalagay dun sa certificate mo kung kailan siya ma-expire. Pero, ang German Embassy kasi gusto niya 1-year-old lang yung certificate mo. Meaning, dapat hindi ka lalagpas ng 12 months na na-issue yung iyong certificate. Pagka lumagpas na kayo ng 12 months or 1 year ang inyong certificate at pinasa mo siya sa interview doon sa German Embassy, possible na baka pag-retaking kayo. Kasi gusto lang nila is 1-year-old lang yung certificate mo. Okay? So, make sure strategically, alam mo kung gaano katagal na yung process nyo ng marriage visa and then doon ka mag-e-exam. Pwede ka mag-aral ng German language muna and then mag-improve ka na lang muna. Tapos pag nasa kalagitnaan na kayo ng process, no? Sa tingin mo, tatagal na lang ng mga 4 months yung process tapos magkakabisa ka na, doon ka na ngayon mag-take ng exam. Okay? So, huwag ka mag-take ng sobrang aga katulad ng nangyari sa akin before. Sobrang aga ko talaga mag-take ng exams noon. 1.5 month, 1 year and 6 months na yata yung certificate ko nung pinasa ko. Pero in that time kasi, kapag mataas yung grade mo, may 90% pataas, hindi ka nila pagre-retakein or pwede naman na i-interviewin ka nila in German. So, in that time, ready naman ako nun magpa-interview kasi confident ako makakapagsalita ako na A1. And, ayun, hindi din nila ako pinag-retake kasi nga mataas yung grade ng certificate ko. So, that was 2017. Pero ngayon sa 2026, I think pinagre-retake na sila. Huwag ka mag-goal na mag-retake, huwag mo isipin na, ay, may retake naman, magre-retake na lang ulit ako. Wag, okay? One take ka lang para makasave ka ng money and also you can apply smoothly. Question number 17, papaano kung hindi ka talaga makakapag-German A1 exam o makapag-aral ng German A1 dahil you have a disability or medical condition? So basically, ito meron siyang exemption. So, pero ang mas maganda is you have to contact the German Embassy about this one, about your case and situation, and then hihingi sila ng supporting documents to prove na you really are capable for this exemption. Okay? Masyado mahaba na to, no? So, gagawan ko ng part 2 kung saan i-share ko pa yung part 4, part 5, part 6, and part 7 ng mga questions na makakatulong sa iyong pag-apply ng marriage visa. Make sure i-check mo lang tong part 2 na to nang sa ganon is lahat ng questions na umaagam-agam sa isip mo ay masagot at magkaroon ka na ngayon ng smooth application for your marriage visa. Click mo lang dito. Okay?